Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan po uli natin itong mga supposed to be ay mga senador ng bayan na hindi na nagpapakita ng pagiging makabayan, hindi na nagpapakita ng kanilang serbisyo sa mamamayan, at hindi na halos igalang ang konstitusyon dahil sa kanilang sobrang paghanga sa kanilang puon na si Duterte. At kasama na rin dyan si Vice President Sara Duterte. Sobra-sobra po ang pinapakita nilang paghanga at pagsuporta sa mga ito. Okay lang po sana eh. Basta't ginagawa nila ng tama ang trabaho nila bilang mga public servants. Ang kaso nga, nalilimutan na nila. Hindi na sila nagtatrabaho para sa bayan. At sinasagasaan na nila pati konstitusyon. Wala na silang pakialam. Basta ma-serve nila or ma-serve nila ng tama para sa kanila yung kanilang mga puon. Itong mga irresponsableng senador na to, na hindi na halos nagtatrabaho, gumagawa pa ng mga kahihiyan. Naglalabas ng mga kahinaan ng ulo, kababawan, walang pines, at sadyang di na po talaga bagay tawagin mga senador. Isa na po dyan, sa kabilang dito, ay itong si Amy Marcos, na turingan pa namang kapatid ng presidente. Ano po ba ang aking gustong italakay dito? Ang sinasabi ko po, itong kababawan at walang pines, yung kanyang paggawa ng isang formal communication, nasa letterhead pa ng kanyang opisina sa Senado, yung paghingi ng comprehensive report from Malacanang tungkol daw sa pagkamatay ng Paulo Tantoco. Ito po yung isa sa mga anak or sayon ng mga nagmamay-ari ng Rustans. Ang masaklap po dito, itong si Amy Marcos, gumawa ng formal letter, humingi ng explanation from Malacanang, at talagang kanyang binabatikos yung pagkakaroon daw ng kinalaman itong si First Lady Lisa Araneta tungkol daw sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco. Ano po ba ang problema rito? Samantalang tayo naman po ay isang neutral na tao. Wala po tayong pinapanigan dito kundi katotohanan. Hindi po ako isang Marcos loyalist. Para lang po sa kalinawan ng lahat. Sinasabi ko lang ito dahil hindi ko kayang i-take na ang mga senador natin hindi nagtatrabaho para sa bayan. Nagtatrabaho sila para sa isang pamilya at para sa kanilang sariling interes. Ano ba interes nitong si Amy Marcos? Bakit ganun na lang ang
sip-sip niya sa mga Dutertes. Yung kanyang political ambition. Sa aking palagay, ginagawa niya ito dahil gusto niyang i-endorso siya ni Digong Duterte na maging katandem nitong si Sara Duterte pag dumating yung 2028 election. Malaking kung hindi maaaresto itong si Sara Duterte. Pero, kung i-endorso nga naman siya ni Digong Duterte at itong si Sara Duterte ay naaresto, siyempre, sino ang babandera? Di yung Manay Amy Marcos. Natural. Kung makukulong itong si Sara Duterte at pati kasama na si Bato de la Rosa at maaaring kasama na rin si Bongo, sino ngayon ang i-endorso nitong si Digong Duterte kung sakali? Sa tingin ko, yan ang inaasahan ni Manang Amy. Yung siya ang magiging tagapagtuloy, flag bearer nitong mga Dutertes. Yun ang aking personal opinion kung bakit ganun na lang ang pagsipsip nito sa mga Dutertes. At kung hindi matutuloy ang impeachment, trial na yan, at kung hindi maaresto si Sara Duterte, silang dalawa ni Sara Duterte ang magtatandem. Ganyan po ang ambisyon nung Amy Marcos. Kaya gustong-gusto niya na ipakita ang kanyang pagsuportang sobra-sobra dito sa mga Dutertes. Kahit hindi siya nakakapasok doon sa detention cell, ando na naman sa dahig, nagpupilit. Baka sakali nga naman pagbigyan siya. Inaasahan niya kasi yung endorsement nung matandang Digong Duterte. Inaasahan niyang maigi yan. So ngayon, balikan natin tong sinasabi nating ginawa niyang formal communication addressed to Malacanang, nangihingi ng paliwanag doon nga daw sa pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos doon sa pagkamatay ng Paulo Tantoco. Nakakaawa naman itong pamilya ng mga Tantoco. Namatayan na nga, ginamit pa sa politika yung pagkamatay. Ginawa ng sariling istorya para lang maging palatable, para panoorin, basahin ng taong bayan na kanilang pinatutungkulan dito sa mga ginagawa nilang issue. At nakikiray din dito itong si Harrieta Roque. Isa rin ito na itatakel ko din later on. Ngayon, lumalabas, ito ang masaklap. Masyadong reckless ang ginawa nilang pagbatikos dito kay Lisa Araneta Marcos. Again, uulitin ko yung sinabi ko sa aking nakaraang vlog. Sa tingin nyo ba, Amy Marcos, sa US makakalusot ang ganitong kaso, makakauwi ang isang may kinalaman sa kaso, katulad ng sinasabi nyo tungkol kay Lisa Araneta, na ando doon, sinabi nyo na may involvement siya ron sa paggamit ng droga, at nung may namatay na, ando doon si Lisa Araneta at lumipad papuntang Pilipinas. Sa tingin nyo, uubra sa pulis ng Amerika yung ganyang klaseng argumento? Sa tingin nyo makakalusot itong si First Lady Lisa Araneta kung talagang may kinalaman siya ron at naando dun siya anong nangyari yan? Ang babaw niyong mag-analisa, ang babaw niyong mag-isip. Lumalabas itong si Tiglaw ang naglabas ng ano na yan, nung police report kuno, na ayun pala tampered. Idinugtong sa police report at idinawit yung pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Ang problema rito kay Amy Marcos, sinakyan niya kaagad. Wala siyang verification, isa siyang senador ng bayan. Ni hindi man lang nag-effort
Hindi man lang gumawa ng paraan para i-verify yung nabasa niya na police report. Isipin nyo kung gaano kayo responsable. Makapang-intriga lang, makapanira lang ng tao. Ginawa niya yan dahil opportunity na makapagsalita siya, malagay sa headlines ang pangalan niya, malagay siya sa limelight, at masiraan niya yung taong sobra niyang kinaiinisan, which happens to be the First Lady. Obvious na obvious yan. Galit na galit siya dyan kay First Lady. Kung anumang dahilan ay ayoko nang malaman. Pero, yun po ang obvious. Galit na galit siya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil hindi siya makabulong siguro doon sa kapatid niya, doon sa mga gusto niyang gawin, doon sa mga hirit niya, hindi siya makabulong. Dahil hinaharang siya, hindi siya makaporma pag nando doon, itong First Lady Liza Araneta Marcos. So ngayon, kaya ako nanggigigil sa issue na to dahil nga dito sa pagiging irresponsable, kababawan ng ating mga senador sa Pilipinas ngayon. Isa na nga ito si Amy Marcos. Isipin mo, gagawa ng formal communication, yabang na yabang pa, nilagay sa letterhead, siyempre, at susulatan mo ang Malacanang, hihingian mo ng comprehensive report. Napakayabang. Ang masaklap nito, wala nga siyang verification ginawa. Wala siyang basihan doon sa mga pinagsasasabi niya. Kaya nakakahiya eh. Hindi na talaga dapat tinatawag na senador ang mga ganitong klaseng public servant supposed to be, na nagsiserve na lang para sa kapakanan ng mga Duterte. Nakakahiya. Ngayon, basahin natin yung sinasabi ni Amy Marcos doon sa kanyang sulat at kasunod niyan yung reaction ni Mrs. Nena Tantoco tungkol nga dito sa issue na idinadawit itong si First Lady Liza Araneta Marcos na lalabas ang katotohanan na wala talagang kinalaman itong si First Lady Liza Araneta Marcos at hindi part ng entourage na sinasabi, kiniklaim nila na part daw ng entourage itong si Paulo Tantoco. Na ando doon lang pala siya sa California dahil sinamahan yung asawa niya. Itong asawa niya ang nasa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos, being the secretary of the First Lady. Kaya lumalabas talaga itong si Amy Marcos gumawa ng letter, inilabas niya yung letter sa media na ang kanyang pinagsasasabi ay walang basihan, nakakawalang respeto sa isang supposed to be public servant at senator, gumagawa ng official letter na base sa chismis, base doon sa fake document na wala man lang siyang ginawang verification. So ito, pakinggan po natin. Official statement, Office of Senator Amy R. Marcos on the death of Mr. Tantoco. In recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8 March 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Liza Araneta Marcos, who was in Los Angeles at the time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest,
I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records, such as medical examiner's report, to dispel further speculation. And this is the response of Mrs. Nena Tantoco. Open quote, "It made me shed tears. Nena Tantoco calls for compassion. Tells Jaime Marcos, First Lady had no role in San Paulo's death." Close quote. She further said online, and I quote, "Good evening, Billionario and Miss Amy. I'm Nena Vargas Tantoco, mother of the deceased, Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time, in LA, California, in the presence of his wife Dina, who is the social secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife was staying. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It is so visible to make news that is exciting and juicy to read, to be politicized, move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. He did have cocaine in his body, as the autopsy says, but it was not an overdose. The complete autopsy report will come and it will be publicly known. Yes, our son used cocaine, and it did not come from the First Lady, nor was she involved. It's unfortunate and that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truth is not who I am as a person. I do accept that report. Nowhere did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children, which you are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, light. Off quote. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot. Thank you po. Isa pa itong si Harrieta Roque. Pakinggan natin ang mga pinagsasasabi niya tungkol sa issue na to. Nakakita na naman siya ng isang issue na ang sarap sakyan. Puro sakay itong si Harrieta Roque dahil naghahangad siya, nangangarap siya na kung bibigay sa pressure itong si
PBBM, baka sakali nga naman, gaya ng kanya mga sinasuggest, na bumaba na at ibigay ang trono kay Sara Duterte, mabubura nga naman ang mga kaso niya. Mabubura yung mga problema niya na ginawa niya yung time na nandoon siya, nagtatrabaho kay Digong Duterte. Marami siyang pinaggagawa na ngayon ay sumasabit na siya. At ngayon magdadatingan na yan, matatapos na mga investigasyon yan, lalong-lalo na bababa na itong si Martires yan sa ombudsman, baka magkaroon na siya ng arrest warrant. So ngayon, pakinggan natin itong mga gusto niyang sabihin dito kay PBBM na pabor lahat para sa kanya. Masyado ng hardcore talaga ang paggamit at kasama kumpirmado si Liza Araneta Marcos dyan. So ano, pare-pareho ba kayo? Nag-hide dyan. Sumagot ka, kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay drug user. Lalo pang nakakahiya kung ipagtatahabog mo pa yan. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot. At pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kung hindi pati sa iyong asawa. Oh, yan ang redeeming factor mo bilang isang abogado. Aminin at hikayatin ang iyong asawa, magpagamot, sabay na kayo, mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Oh, pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Ang iba ko hindi si Vice President Sara, dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President, hindi lamang para manalo ka, dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung kampanya, dahil lahat ng survey nagpapakita na si VP Sara mananalo, no? Pero at least, pinili mo siya, kung hindi mo kayang mamuno, kampante ka sa magiging pamumuno ni Inday Sara, di ba? Pinili mo siya, binilit mo pa nga binula pa nga ni Amy Marcos yan Ngayon panindigan ninyo yung iyong pinili na Vice President. Lahat ng mga binibigkas ni Harrieta Roque, lahat ng mga gusto niyang mangyari, lahat yan pabor sa kanya. Yun na lang kasi ang pag-asa niya. Dahil doon sa mga ginawa niyang kalokohan na pagbabayaran niya later on, na hindi niya kayang itago at naglabasan yan doon sa investigasyon sa lower house, sa Kongreso, naglabasan yan sa Quadcom, yung mga pinaggagawa niya. Ngayon, nagpuputo ka na. Ngayon, itong suggestion niya na kesyo daw, ito na nga, dapat daw bumaba na si PBBM muna, magpagamot, etc. At paupuin daw si Sara Duterte. Kasi nga, yun ang matagal na nilang pinapangarap kasama nung kanyang puon na si Digong Duterte. Nung lumilitaw na yung mga problema nila, naglalabasan na yung mga investigasyon, nakikita na yung mga ginawa nilang problema nung nakaraang panahon na sila ang nasa pwesto, wala na silang sinabi kundi na sana bumaba na itong si PBBM, na sana itong mga militar ay wag nang suportahan si PBBM, wag nang sumuporta ang mga pulis kay PBBM dahil bangag daw, dahil kung ano-anong ginagawang mga walang pakinabang sa bayan. Lahat yan gusto nilang mangyari. Gusto nilang isisi lahat ang problema kay PBBM. Gusto nilang durugin si PBBM. Gusto nilang palabasing drug addict si PBBM. Dahil gustong-gusto na nilang bumaba si PBBM at maupo si Sara Duterte bilang presidente. Dahil mawawalang lahat, matutuloy ang kanilang lakas at pati influensya nila hanggang siya pati doon sa korte, sa Supreme Court, sa Ombudsman, lahat yan gusto nilang mahawakan para mabura lahat ang mga kaso nila. Kasama na nga dyan si Harrieta Roque. Yun ang pinapangarap nila noon pa. Mula nung nagkaroon ng mga investigasyon tungkol doon sa EJK, tungkol diyan sa impeachment ni Sara, yung kanyang ginamit na confidential funds, mula nung naglitawan yan, yung mga problema sa Pogo, yaan ang naging trigger para umpisahan nila yung kanilang mga panawagan na bumaba si PBBM, yung panawagan nila na sana wag nang sumuporta ang militar, ang mga pulis diyan kay PBBM
nang sa ganon makaupo itong si Sara Duterte. Ang dahilan lang nila dyan, mabubura lahat ang mga kaso nila dahil nakita nyo naman nung silang nakaupo. Naging very powerful sila. Sila ang nasusunod sa lahat at nahirati sila dyan. Hindi sila sanay. Nung meron ng rule of law, nung maupo si PBBM, nung inimplement ang pag-aresto kay Digong Duterte, nakita natin dyan yung rule of law. Lalong-lalo na ngayon na itong si General Torre ang Chief PNP. Sigurado tayo, lalong magiging professional ang pagkilos ng mga pulis at pag dumating ang warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa at kasama na siguro si Bongo dyan, hindi natin alam kung kasama pati si Sara dyan, makikita natin ang parehas ng pag-implement ng batas, whether powerful ka o hindi, i-implement ang batas ng pantay-pantay. Makikita natin yan dito sa ngayon sa pagkakaupo as Chief PNP ni Nicolas Torre, ni General Torre. Of course, nung panahon ni Marbil, okay din naman ang pag-handle dyan sa pagiging parehas ng PNP. Yung time na nakaupo si Digong Duterte, doon malaki ang problema natin. Dahil sila lahat ang nasusunod, sila ang batas, sila ang judiciary, at sila ang lahat na nakakaalam kung sino ang itutumba, kung sino ang ipakukulong, gaya na nga ng ginawa nila kay Senator Laila de Lima. So ngayon, eto na naman si Harrieta Roque, nagngangawa. Ang mga pinagsasasabi niya ay obviously pabor na pabor lang sa kanya. At sorry na lang, Harrieta Roque, hindi mangyayari yung gusto nyo. Ang dami nyong mga aligasyon, ang dami nyong bintang na wala namang kayong proof, wala kayong pinangahawakang ebidensya. Gaya na rin itong ibinibintang nyo kay Lisa Araneta Marcos. Nagngaw-ngawan kayo, nag-ingay kayo, binastos nyo yung mga tao, pati yung nagluluksa, binastos nyo, para lang sa inyong political end, para sa inyong political ambition, para sa inyong mga personal na dahilan. So ngayon, lumalabas na peke yung police report, nagsalita na yung ina ni Paulo Tantoco na sinasabing walang kinalaman itong si Lisa Araneta Marcos sa pagkakamatay ng kanyang anak na si Paulo Tantoco. Malinaw na malinaw ang kanyang explanation at sinabi niya nga, pag lumabas yung autopsy, ilalahad sa public. So, ibig sabihin, nung time na nag-iingay kayo, nung time na lumabas ang letter nitong si Amy Marcos, nung time na gumawa ng peking police report, wala pa pala talagang autopsy. Wala pang official na nagsasabi na itong si Paulo Tantoco ay nagkaroon ng overdose sa paggamit ng cocaine. At lalong walang police report na nagsasabing si Lisa Araneta Marcos ay naando doon sa hotel na kung saan namatay itong si Paulo Tantoco. Kaya ngayon sinasabi ko rito, Amy Marcos at ikaw Harrieta Roque, walang basihan ng mga pinagsasasabi nyo. Lahat ng ito ginagawa nyo, sinasabi nyo para lang sa inyo mga sariling kapakanan. Mahiya kayo sa balat nyo. Hindi nyo deserve ang paggalang ng mga mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na sa isang senador na gumagawa ng official letter, isang official communication na base lang sa chismis. Nakakahiya. Nakakahiya. At ikaw, Harrieta Roque, nakakahiya ka. Nakikiride ka, nakikisakay ka sa issue
na hindi rin naman verified at wala kang basihan. Basta ikaw makapag-ingay lang, basta masabi mo yung gusto mo, at makapanakit ka ng mga tao na hindi deserve ang mga pinagsasabi niyong walang basihang mga statements. Darating din ang oras mo, Harry Roque, na makukulong kang sigurado dahil may mga kaso ka rito sa Pilipinas na non-bailable. At sana dumating na yan, gaya ng huli kong nakita, kani-kanina lang, sabi mo parang gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, haharapin mo yung kaso mo, magaling yan. Gawin mo yan. I dare you, Harry Roque, gawin mo yan. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. Please comment at pakishare po itong ating munting video para lumawak, lumago ang ating munting channel. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.